Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakakasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. July 28, 2025, isa na namang pagbibigay ng mga tamang balita at tamang impormasyon sa araw ng report ni Pangulong BBM. Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation Stations DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, DWIZ News FM, Regional Stations, DWIZ Digital News at Aliw Channel 23. Live, on air, online, at on-site. Sona ng Presidente. DWIZ State of the Nation Address. Special coverage. Laging nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Okay na ba? Yun, okay na. Live na? Yeah. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na ang pagpapatuloy ng special coverage ng buong Aliw Broadcasting Corporation. Siyempre, ang kasama natin ang lahat ng buong DWIZ News Team. Siyempre, kasama natin ang social media team, ang radyo. Of course, kasama natin ang social media. And of course, ang TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Kasama rin po natin ang RPN, ang Radyo Ronda Network. And of course, tayo po ay napapakinggan din sa FM, sa FM, sa lahat ng mga regional stations sa pamagitan ng lahat ng DWIZ News FM nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung Aliw Channel 23 po ay nationwide din. Okay? Magandang araw Pilipinas. Kami po ang inyong mga kasama sa pagpapatuloy na special coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong BBM. Ako si Dennis Antenor Jr. At ako naman po si Daryl Justin. Marami po tayong pag-uusapan at marami tayong babalikan na pangyayari noong 2024 at lahat yun pag-uusapan at titingnan natin kung naka-move on, kung natupad yung buo, natupad yung kalahati o natupad yung one-fourth. Titingnan natin. Oo. Titingnan natin. Sa totoo lang, siguro ang mga Pilipino ngayon ay maraming listahan o merong listahan kung ano ang kanilang ine-expect na nasa loob ng State of the Nation Address nitong si Pangulong BBM. Marami. Isa lang yung aking inaantay aking ang inaantay ko ngayon ay patungkol dun sa tinatawag na master plan. Ayan. Master plan tungkol sa baha. Napapanood yung inaabangan mo
napapanoon. Ako, isa sa mga inaabangan ko Inaabangan mo? kung magdedeklara ba talaga si Pangulong BBM ng total ban sa gambling. Ako, hindi ko naaabangan. Hindi ko naaabangan yung 20 pesos na bigas. Pero kasi natupad na eh. Nangyayari Di ba na. nangyayari na eh. Tama. Yung mga kababayan natin na pinupuntahan ng mga kadiwa at saka mga special na stores, yung iba doon ay available na po Yes. ang 20 pesos per kilo. Afford na ng ating mga kababayan yan. Yan. At marami tayong pag-uusapan at meron tayong special guest. Ayun. Kasi special coverage. Kaya Tama. meron tayong special guest. The emphasis is special. Special. Lahat kayo special. Parang Ayan. merong leche plan sa ibabaw na halo-halo. Tingnan mo yung suot mo, Congressman. Yan. Okay ba? Okay yung suot mo. Nangangati tayo pero okay lang. Wala namang paminsan-minsan lang naman to mga pare ko. Paminsan-minsan. Yes, Kong. Parang ano tayo parang meron kaming kasama dito, guest namin, pero mamaya namin i-introduce sa inyo. 3 kami nakabarong, so ibig sabihin may kokos. Ayan. Nagsimula na, quorum, nasaan na yung panghampas? Okay, tanggap muna tayo ng isang report. Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. Botohan para sa muling pag-upo bilang House Speaker ni Romualdez o Congressman Romualdez nagpapatuloy. Ilan ang naging score? Alamin natin, nabawasan ba o nadagdagan o paano ba? Alamin natin kung anong pinakahuling pangyayari mula dyan sa Kongreso. Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel? Boss Den, sa ngayon, nagpapatuloy pa nga itong nasa plenary session pa rin yung ating mga mambabatas para nga po sa kauna-unahang session para sa 20th Congress. At sa ngayon, ongoing itong botohan ng mga mambabatas sa bilang natin, 6 na sa 290 na mga present ngayon dito sa first session ng 20th Congress dito sa House of Representatives ang nag-abstain. So 6 na po ang nag-abstain at ayon nga kay Congressman Minority Leader Congressman Libanan, inaasahan nila na nasa 26 ang magiging miyembro ng minority bloc. Labas pa dito yung 5 na kabilang naman doon sa sinasabi nga po na bagong Duterte Block at iba pa yung Akbayan Block din. So ito yung inaasahan na magiging kabilang doon sa mga mambabatas na mag-abstain sa ginagawa ngayon na botohan para sa speakership o House Speakership. Pero kanina nga, nung nagkaroon ng nominasyon, isa lamang ang na-nominate bilang para mahalal o para maupo bilang 20th Congress House Speaker. At ito nga ay si dating 19th Congress House Speaker Martin Romualdez. So wala nang ibang naging kalaban o katunggali sa speakership. Si House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, ang inaantabayan na lamang ang opisyal na magiging bilang na boto na mapupunta nga sa panig ni House Speaker Martin Romualdez. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang ginagawa ngayong sesyon. So pagkatapos itong sesyon o para sa botohan ng speakership ay magkakaroon naman ng pag-aproba ang plenaryo para sa dalawang resolusyon na kanilang aaprubahan. Ito nga ay ang para sa joint session at para naman o yung pangalawa, ito ay para sa gagawing paghahatid ng ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang alas 4 ng hapon. Dito sa bisinidad, sa loob at labas nitong House of Representatives ay kapansin-pansin na makulimlim pa rin itong panahon at medyo tumila na yung malakas na pag-ulan pero may nararanasan pa rin na tikatik na buhos ng ulan. Ito
para sa zona ng Presidente Jopel. 2025. Yes po, Boss Oo. Dennis. Ay, ano ba yung nangyayari ngayon? Parang explaining my vote pa ba yan? Meron pa bang ganun? Yung iba kasi ang binanggit talaga ni Secretary General, House Secretary General Reginald Velasco, ang binanggit niya, pag bumoto kayo, wala nang explanation. Pero yung iba kasi kaya medyo Good luck. tumatagal dahil talagang Good luck. energetic yung pagkaka-explain nila, is energetic yung pagbanggit nila ng boto nila para nga kaya Speaker Martin Romualdez, so medyo tumatagal dahil nagbibigay pa ng explanation yung ibang mambabatas na bumoboto na para nga kaya Speaker Romualdez. Pakilang speech na yan, Jopel? Ito, hindi na natin kasi mabilang sa sobrang dami na Oo, tinatawag. kasi lahat. Postings. Hindi, 200 plus ang pinag-uusapan natin dyan, Jopel, Yes, opo, 290 ang present. Pero sa official na bilang ng mga mababatas po, Boss Dance, ay nasa 291 po sila. At isa lang po yung hindi po dumating. So, ang pagkakaalam natin, ang isa pong hindi dumating ay si Congresswoman Janet Garin. Janet Garin. Wala nang lumaban kay Speaker. Maski yung mga nachi-chismis the other day, hindi na tumayo. Wala na po, si Congressman Benitez. Wala na po, wala Ikaw na. talaga si... Wala ba? Maski hindi na tumayo, hindi na nangampanya, hindi na nakipag-usap sa mga congressman. Wala na. Wala na po tayong naulinigan dito kahit nga sa mga kasamahan po natin ng mga mamamahayag, wala na rin silang naulinigan o natanggap na ano bang issue na may gumagapang pa na ibang mambabatas para maging speaker ngayong 20th Congress. So nag-iisa si Speaker Martin Romualdez na talagang nais na maibalik bilang pong leader ng Kamara. Kung 200 ang pinag-uusapan natin, lahat mag-e-explain yan. Kailangan isuspend na nila yan para sa Joint Congress mamaya. Correct. Jopel, Opo. hanggang ano oras yan? Tama po. Yun ang hindi po natin mabibigyan ng katiyakan kung anong oras po ito matatapos. Kasi kung lahat magsasalita, talagang napakarami po nito. 290. So, medyo aabutin po ito ng ilang oras. So, kaya nga ang binanggit po kanina ni Secretary General Velasco, panggitan ng agad ng pangalan ng inyong iboboto. Kaya nga sabi ko, good luck. Yun nga po. So yun teka muna, Jopel, yung pagkain ba nila dyan, di ba, no? Yung mga nakaraang zona, parang yung mga Espanyol, mga Italian, yung mga cuisine. pagkain, yung cuisine. Tuloy pa ba to? Wala na. Hindi, tinatanong ko lang, Jopel, tinatanong ko lang yung mga pagkain na ipapakain nila sa mga bisita mamaya, umpisahan na natin sa mga congressman. Dahil mismong si Pangulong BBM, tanggalin na yung mga Chubachenes, Eklavu na yan. Magarbo. Oo, yung magarbo na yan, tanggalin na yan. So yung pagkain, ano pinakain kanina? Pero Boss Dennis, nako, magarbo. Ganun? Ayun lang. Doon sa North Wing, sa North Wing po, Boss Dennis. Dito sa South Wing, may lobby dito ng mga mambabatas na nandoon yung mga opisina nila. Pag dumaan ka doon, papunta ng holding area ng media, makikita mo sa hallway, may mga, napakasasarap. Parang nabubulunan ka pa. Mukha nakadami. May executive na preparation for food. May catering. May catering. Yes, correct. Opo. Pati dito sa hallway, pati sa holding area ng media. Pero hindi pa binabalik yung red carpet. Walang red carpet. Okay, very good. Doon pinasimple. Kasi may binanggit kasi kanina. May binanggit kasi si Jelly kanina. Ang problema kasi umuulan sa paligid ng batasan. Pag alam mo naman yung mga pinagpipitaganan natin mga kongresista, yan ay nakabalat. Yung mga babaeng kongresista, mga heels. Ilang inches yung heels, Lorraine, pagka 8 inches, ganun ba? 5. 5. Pero pagka ganitong 5 inches at medyo madulas-dulas yung marmol na flooring ng batasan, paano pag nadulas yung mga
pinagpipitagan. Sa bagay, may mga asawa naman silang kasama, no? May ano po, agad na aalalay, may sasalo. Ay, wow. Boss Dance. Yeah. Hindi kung ganun po mahuhulog. kataas, Ang sweet naman. Hindi pala mafo-fall. Hindi mapapol. kung ganun kataas, Boss Dennis, hindi sila babahain. Nakalutang sila. Mataas na, no? Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Jobel. Kapi, Boss Dennis, at babanggitin ko lang po, pahabol ko lang, Boss Dennis. Sina Congressman Pulong Duterte at si Congressman Omar Duterte, yung Duterte Black na binabanggit po natin Oo, kanina, oo. umalis po sila after Umalis po na? after po na magsimula yung Jobel, regular Jobel, session. linawin natin. Apo. Ang Duterte na pinag-uusapan natin dumating. Dumating po. Okay. Opo. Hindi. Dumating Nililinaw po, ko pero lang. umalis po sa after po ng opening ng Okay. first regular session at pumasok na sa botohan ng speakership, doon po Umalis. unti-unting umalis. Apo. Okay, So okay. baka nasa opisina nagtungo sina Tinanong ko lang. Congressman Pulong Duterte. Opo. Tinanong ko lang. Maraming salamat, Joel. Okay, back to you, Boss Dance. Maraming salamat. Nagpapatrol ng live Patrol 17, Jobel Pelenyo. Pinakahuling balita, pinakahuling impormasyon, zona ng presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Alright, ang makakasama po natin sa loob ng studio, sino? Daryl. Oy, ang pag-usapan din natin sa kabuuan ng ating pag-stay dito ay purong ekonomiya, kaya nakakuha tayo ng isang kapita-pitagan. Siyempre, dami mga Magmumukha na naman kapita-pitagan. tayong estudyante nito. Meron po kaming 2 hours lesson ni Boss Dennis. Yun. Ang kasama po natin in studio ngayon, isa pong ekonomista, si Professor Astro Del Castillo. Yun. Prof, magandang tanghali po. Prof, magandang araw. Magandang hapon. Mhm. Magandang sona sana sa ating lahat. Yan. So, sana. Lahat naman kasi tayo may expectation eh. Actually, diba? Lahat naman tayo. Pagka ikaw ay nakatutok sa mga nangyayari, lalong-lalo na yung mga balita na nagva-viral, maparadyo, mapa-TV, ma-social media, ikaw mismo, yung expectation mo na bubuo eh. Diba? Ikaw ngayon na may inaabangan. So, tatandaan nyo, tingnan mo, maski yung mga pakinggan yung maigi ha. Pakinggan yung maigi. Yung mga balita ngayon medyo walang laman kasi ang direksyon ng mga balita ngayon, ano ang laman? Di ba? Ano ang laman ng SONA mamayang 3:30 ba tayo? Alas 4? Alas 4 ata eh. Parang 4. Alas 4? Alas 4. Alas 4. Kasi wala ba tayong makakausap ng taga-PCO man lang para malaman natin kung anong laman ng speech ni Pangulong Para BBM? gusto mo na ng synopsis? Hindi, gusto ko leakage. Leakage. Spoiler pala. Ang ano kaya, natuloy ba si Mayor Mon ng PCO? Naging USEC ba? Asan si ano? Parang Drew, natuloy ba PCO? Si Mayor Mon. Ilagan. Ay. Wala pang update. Walang update. Kasi kanina nakita ko sa feed ko, parang natuloy na yata eh. USEC. ASEC ang position. ASEC nga siya ng DOTR. Kaya nga ang issue doon, iniwan niya si si Secretary. Si Vince Dizon. Si Vince Dizon. Iniwan niya. Pumunta siya sa Lipat ba sa ako? Malacanang. Oo. Ano siya ngayon, di ba? USEC. As far as I know, it's USEC, no? ASEC. Hindi ASEC siya, pero ASEC siya papasok siya ASEC sa PCO. Yun. Binabasa ko USEC. Confirm mo nga paring Drew. Kaibigan natin nga si Mayor Moon. Oo, lagi nakakausap. Nakausap Oo. din namin one time eh. Kaibigan natin yan. Siyempre, PCO ngayon, medyo busy-busy yan. Of course. At meron po tayong makakausap sa linya ng Zoom natin. May kausap para. Naka-standby na ngayon at nandun na po ang former Deputy Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Mr. Diwa Ginigundo. Sir Diwa, magandang araw po. Andyan ba si... Nandiyan ba? Well, magandang araw naman. Ayun. Ayan. Nandito pala. Opo. Pinag-uusapan po namin, sir, yung yung mga expectation ngayong siguro umpisa na natin kay Mr. Diwa Ginigundo. Ano ang mga ine-expect natin, sir, ngayong pang-apat na SONA nitong si BBM? Sir, go ahead. Well, unang-una, I would expect that the President will come up with a concrete program on how to escape from the low-middle income trap. Alam po ninyo, since 1987, 38 years now, tayo po ay nasa low-middle income trap.
Kasama natin dyan dati ang Indonesia, Malaysia, Vietnam, maging ang Thailand. Today, wala na po sila doon. Ang Pilipinas ang natira sa low middle income trap. Kaya inaasahan po natin sa SONA ay ipakikita sa atin ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno kung paano tayo maisasalba, mailalayo mula sa low middle income trap. And this is very important because once we're able to reach that place na higher middle income trap, ibig sabihin po niyan, ang ating pong growth ay hindi lamang accelerated, sustainable, but it is going to be inclusive. There will be an increase in productivity, priority towards social services like education and public health, as well as infrastructure. And of course, dapat magkaroon din tayo ng blueprint for good governance. That is rule of law and justice. Pangalawa, gusto ko po na makita sa ating SONA na magkaroon ng explicit focus on human capital development. Human capital. Quality education, quality healthcare, alignment of courses with the needs of the industry. Sana marami tayong mga science and engineering courses upang makapag-produce naman tayo ng mga scientists and more engineers so that we can innovate the economy. Pangatlo, nais ko rin po sanang makita sa SONA ng Pangulo ang tinatawag nating AI and digitalization driven innovation sa ekonomiya. Hindi lamang po sa serbisyo, sa industriya, maging sa serbisyo pa. No? Ang ibig sabihin nito, kung ating may papasok ang value ng innovation driven by AI and digitalization, tataas po ang productivity. At lahat po ng tao, lahat po ng may trabaho, ay mababenepisyohan mo sa pamamagitan nito. And then we will be able to go up to the upper value chain in the global economy without having to immediately develop and establish heavy intensive and capital intensive industry. Pangapat, nais ko pong ring makita sa ating pamahalaan a rallying cry to good governance, a call to more transparent, more accountable, fair and democratic budget process, an effective justice system, and perhaps a call to Congress to enact an anti-political dynasty. And then, sana magbigay din ng konting word ang ating Pangulo tungkol sa West Philippine Sea. Ano po ang balak natin? Doon po sa tariff na nakuha natin at 19%. It started at 17%, umakit sa 20%, bumaba lang sa 19%. Okay? West Philippine Sea, importante rin po yan at the ease of doing business. Ito po yung nais nating makita. Maybe we are talking here of a very desirable, very ideal SONA, but at least a critical mass of these important topics and issues may be covered by the President. Wow, masyadong maraming hinahanap si Sir. mukhang yung... My apologies, pero... Okay lang po yan, okay lang po yan. Sir, pang-apat na po itong SONA. Oo nga, pang-apat na to, dalawa na lang. 4 na taon na, di 3 taon kalahati na lang eh. Less than 3 years na lang. Tama po, so, tama po. Ano pa yung panahon para ma-deliver ang lahat ng mga deliverables na ito ng ating pamahalaan. Kasi marami rin siyang ipinangako noong unang SONA. No? In fact, kahit na yung pagsira ng Pogo, pinangako niya noong 2024. Okay? So, yung mga yan ay dapat mayroong resibo. Okay, so maraming ina-expect si Sir Diwa. Okay, Professor, meron akong isa sa mga malapit sa puso ng mga Pilipino, yung binanggit ni Sir Diwa, yung patungkol doon sa mga middle income sa Asia pa rin. Tapos isa pa sa nagkuha ng attention ko yung AI. Oh yes, di ba? Banggitin ko lang ng kaunti ang AI. Hindi ba tayo preparado sa mga nangyayari ba ngayon, Prof?
yung AI ba hindi tayo naka-ready? Hindi ba tayo nakaka-cope up? Hindi ba natin ba na masyadong hindi ba tipong nag-aaral naman tayo, nakaka-cope up naman tayo? Ito mga Pilipino naman ay na expose sa larangan ng AI. Hindi ba tayo nakaka-cope up, Prof? Yes. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Kay my governor, Oo nga, Diwa Ginagundo. Sir, magandang hapon po. Of course, sa inyo po. Yes, bro. Dennis and Daryl, magandang hapon. Magandang usapin niya, no? AI. Sa business, we are still preparing, no? Hindi pa ganun siguro ka-eksperto, but we've been discussing it. We've been preparing it. Actually, I attended some educational programs 2 months ago. And sa sobrang bilis ng technology, would you believe na yung napag-aralan ko 2 months ago, medyo pasay na. Pasay na. Kailangan mag-adapt na naman ako, no? Ganyan kabilis. So even other businesses, actually only the big businesses are, I think, no, based on my conversation, are adapting. So nahuli pa rin tayo. Sa education, yan ang critical. Basic education lalo na. Prof, tutukan ko lang yung AI. Ano sa palagay niyo kailangan nating gawin para tayo naman ay nakakasabay dito sa ekonomiya ng ibang bansa na palagay ko kahit sa Singapore medyo na sila naka-adjust na sila sa AI. Ano pagkukulang natin, Prof? Well, number one, of course, you have to have the infra. Okay, no? that's true. That's one. Number two, yung technical know-how. Yes. Medyo nahuhuli tayo doon. Correct. However, yung mga Filipinos na magagaling are not here. They're staying overseas. Andun sila sa Silicon Valley doon. Yung iba nasa India. Andun yung mga experts natin because they're paying well. But somehow, they're already infecting us. No? Bumabalik naman sila. Yun yung nagkakaroon kami ng conversation. Bumabalik yung mga Nakapag-aral na. Oo, saka hindi. Parang Nag-i-invest rin. Oo, saka ano ba sinasabi mo, Prof? Parang hindi tayo marunong mag-alaga ng tao? Well, Kasi in terms of sweldo pa lang, di ba? Malaki na sa ibang bansa. Opportunities overseas ang layo. Yes, no? true. And hindi lang yon, yung bureaucracia na touch rin ni Sir Diwa kanina, talagang malayo. Doon mabilis mabilis yung decision making, mabilis ang business approvals, no? Mabilis sa yung mga problema sa IRS or BIR dito. No? So anyway, wala silang iniisip kung hindi mag-innovate. No? Dito hindi. Ang dami mong iniisip na problema, permits, blah blah blah, no? And then of course, government. Napaka-critical yung role ng government, no? We're going there. Can I butt in? Sige po, go ahead. Dennis? Sir Diwa, go ahead. Oo. Alam mo, meron po tayong tinatawag na National Innovation Council. That was an attempt on the part of government to institutionalize innovation based on AI, based on digitalization, data science, big data. No? Ang problema, ito ay nanatili na lamang na konseho or council. Nandiyan yan sa NEDA o kaya sa DepDep. Ang importante dyan, ito ay talagang i-intensify, buhayin, at talagang palakasin. Kasi yung ibang bansa, napakalakas ng inilalagay sa research and development, sa innovation, as part of the budget. Tayo ay napakaliit lamang. Gusto natin yung mabilisan, kamukha nung flood control. 350 billion pesos ang ginastos natin 2024, pero mas tumaas pa ang baha. Okay? Yun na. Kaya ang sanang makita natin talagang seryosong intention ng gobyerno to innovate not only the government itself, the bureaucracy, but a private partnership as well para lahat ay will embrace technology. No? It is not something that we should be afraid of. It is something that we should embrace. Correct. Because that will facilitate business, that will improve our efficiency and productivity. And innovation will really put us in the upper echelon of the value chain. So, yung economic growth natin na kinakailangan actually 7 to 8% or actually even 9% because of the economic scarring of the pandemic. Hindi natin magagawa yun without going into innovation and digitalization. Kaya sana yun ang bigyan natin
ng atensyon. Tama si si Astro na ang mga malalaking negosyante o negosyo, they have come to embrace the technology, pero doon sa maliliit ay hindi pa, nagpe-prepare pa. So sana this should be a whole of government or whole of society effort to embrace technology, AI, and we go on to innovate. Thank you. Okay. Sa totoo lang, hindi ko first time narinig yun, sir. Yung National Innovation Council. Meron na yun. Meron pala yun. Yes. Sino head doon? Hindi ko na rin matandaan, pero Kasi Sir madalang John's marinig eh. DICT, Neda was there. So yung mga talagang mga Ano ginagawa nun? policymaker. Kasi National Innovation Council, dapat, tama yung sinasabi ni Sir Diwa kanina, Oo. dapat yung pag-aaral nito tuloy-tuloy. Dapat nga hindi na tayo nagugulat sa mga AI. Yung sinasabi mo kanina, Prof, regarding AI. Yes. So tama yung sinabi ni Sir, no? Ang dami na talagang mga napag-isipan na nalaman na natin noon pa, no? We were one of dito pa nga ginawa yung isang mga conference about that, no, AI conference. Totoo yun. Unfortunately, hindi government is not present, no? Meaning hindi sila ganun ka-proactive. Kami yung mga big business medyo ahead na, but again, tingin namin kulang pa rin. Pero ang pinaka-concern namin ngayon is yung sa education, no? Punta tayo sa lalo na basic education sa mga estudyante, no? Yung ibang sektor rin pinagbabawal ang AI, no? Even education minsan hindi uninformed kasi hindi na ma-manage ng husto rin yung mga estudyante, nagiging dependent. Even the teachers are not ready, Prof. Paano may tutulong ng teachers at saka ng mga professors kung wala silang Yan idea? nga yung role sana ng council, no? Anyway, ako rin, biktima ako, no? One time may nag-text sa akin na print, tinanong yung comment ko on a certain issue. Apo. So, nilagay ko yung messages, no? Pero yung aking social media, yung Viber ko is AI na already, no? So, pina-check ko, grammar. So, sinend ko doon sa reporter. After a few minutes, bumalik siya. Sir, kinopya niyo lang raw sa AI. Sabi ko, hindi. Sabi ko, that's my idea. Chinek ko lang sa grammar. Paano naging AI yun? So, ang dami, pati ako naging na-confuse na rin, eh, no? So anyway, talagang dapat talaga education, no? We start from the bottom, no? Tama, whole of nation approach. Okay. Otherwise we will be left behind. Yeah, true. Exactly. Okay, tayo po'y magbe-break sa sandali. At sa pagbabalik po Dennis, natin. yes. Sir Diwa, go ahead. Go ahead po. Zoom out na ako, no? Gusto ko lang segundahan, yung kay Astro tungkol sa education. Go ahead po. The imperative, the urgency of his statement cannot be overemphasized. In view of the recent finding ng PISA, no? Ang senior high school students ng mga Pilipino ay kulelat, pinakamababa, doon po sa reading, science, and mathematics. Pati po sa creative thinking, tayo ay isa sa pinakamababa. Kung hindi pinakamababa, isa tayo sa 3 sa pinakamababa. Kasama po natin dyan sa East European countries. Ano po ang ibig sabihin nito? 10 to 20 years from now, kung hindi po magbabago ang kalidad ng ating edukasyon, and AI, technology, innovation will be an important ingredients to elevating the quality of education in the Philippines. Ano pong klase ang makikita po natin sa ating mga political leaders, business owners, and entrepreneurs kung ngayon pa lamang ang kalidad ng ating edukasyon ay napakababa? Pangalawa, makikita rin po natin na kapag ka po ang kalidad ng edukasyon ay napakababa, kagaya ng sinasabi ng report noong EDCOM 2, no? Ito yung Education Committee. There is today a learning poverty of 90%. May mga nag-graduate ng junior and senior high school who could not speak and write decent English. Yung iba spelling terrible. Yung math napakababa. So napaka-importante po nun. Number 2, kung yan po ay nangyayari,
ano po ang klase ng labor force na maisusupply natin sa industriya. Okay? Importante that our labor force, our people, our workers should be globally competitive. Otherwise, hindi na po tayo magiging ka-competitive as Vietnam. Vietnam is now facing a higher tariff. Okay? Actually, naipababa pa nga ng Vietnam. But people are now saying kahit na mas mataas pa ang tariff ng Vietnam, within less than a year, they will be able to catch up kahit na tinaas pa yung tariff because their people are competitive, their system of production and government is also very competitive. Yun po sana yung ating matupad dito po sa ating SONA. Maipakita ng ating presidente yung kanyang pamumuno at ito ay maipapakita niya kung dadalhin niya tayo sa mas maliwanag na bukas. Maraming pong salamat at I have to run. Opo. We understand po. My apologies. Opo. Thank you very much po, Sir Diwa Ginugundo. Thank you, Sir Diwa. Magbe-break na muna tayo. Teka muna, nag-oath na ba si Speaker? Ayun na. So sa ngayon po, as we speak now, sige, go ahead. Been elected as the Speaker of the House of Representatives. Hereby solemnly swear Hereby solemnly swear that I will and faithfully discharge to the best of my ability that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. And that I will obey the laws, And that I will obey the laws, legal orders, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily, And that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Ayun. Okay, so si Speaker pa rin. Si Speaker pa rin. Mukhang unanimous naman din ata ang Oo nagibutuhan nga, nila dahil 200 wala plus pa ang rin ating pinag-uusapan kalaban. natin. Oo. Okay, oras po natin sa buong Pilipinas, 38 minuto bago makaraan ng alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy po natin, babalikan po natin. May nabanggit kasi si Pangulong BBM na ang Pilipinas is no longer the sick man of Asia. Ay, oo. Pero sa tono ng ating pag-uusap ngayon, Mukhang mamaya pag-uusapan Sige, natin. Tapos bitin. pag-usapan din natin yung epekto ng 19% tariff. Ayun. Ha? Ano pa? Sabihin, teka muna, negosyo yan. Wala namang epekto sa akin yan, pangkaraniwang Pilipino. Wala sa akin yan. Hindi yan mag-a-apply sa akin. Wait. Meron po sa paanong paraan sa pagbabalik po ng special coverage ng DWIZ State of the Nation Address ni Pangulong BBM. Babalik po kami. Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. Mga balitang kailangan mong malaman sa Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. And yet, in more than 71,500 operations, it has resulted in the seizure of more than 44 billion pesos worth of illegal drugs and the arrest of more than 97,000 drug personalities. More than 6,000 of those arrested were high-value targets. 440 of them were government employees, of whom 42 were uniformed personnel. 77 were elected officials.
So to further paralyze their operations, dirty money and assets worth more than 500 million pesos have been frozen and preserved. With strong case buildup and efficient prosecution, the drug conviction rate is at a high of 79%. Pinakahuling balita, pinakahuling impormasyon, Sona ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Mga balitang kailangan mong malaman sa Sona ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Tuloy-tuloy pa. Tuloy na. Tuloy-tuloy pa rin. Special coverage. Hindi kasi nandito kami sa loob ng TV studio. Kasi pag nandun kami sa booth, ang switch nung mikropono amin eh. Diba? Tayo Mabilis na yung lang. switch eh, diba? Pero ngayon, ang switching nandun sa direktor. Kaya direct, on. Tuloy na. Okay, tuloy-tuloy po. Ako bibigay sa inyo ng mga special reports. Ano yung special report natin ngayon, Darren? Meron tayong nakahanda dito. Naging bahagi rin po ng ikatlong SONA, which is last year to, ni Pangulong Marcos ang issue ng kuryente. Ang direktiba po ni Pangulong Marcos hinggil dito. Alamin natin sa report ni Danny De Guzman. Huling balita, pinakahuling impormasyon, Sona ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Pinarerepaso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang mga pangunahing batas kaugnay sa kuryente. Ito ayon kay Pangulong Marcos para bumaba ang presyo ng kuryente na isa sa makakabawa sa mga anyay maraming bayarin ng mga Pilipino. Inisa-isa rin ng Pangulo sa kanyang SONA ang mga hakbangin ng gobyerno para matulungan ang mga Pilipinong makatipid sa malaking bayarin sa kuryente. Sa kabilang banda, tinitiyak din nating makatarungan ang paniningil sa mga consumer. Ilan sa mga hakbang na pinatupad ng pamahalaan ay, una, ang mas maayos at patas na Lifeline Rate Program para sa mga mahihirap, lalo na sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Pangalawa, ang naging pangsamantalang pagsuspindi ng fit-all tariff sa ating electric bill. Pangatlo, ang anti-bill shock program. At pang-apat, ang naging pagsuspindi ng wholesale electricity spot market noong panahon na nag-red alert sa Luzon at Visayas grid. At ang panghuli, mga refund at pagpapatanggal ng mga sobrang singil sa consumer tulad ng franchise fee. At yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa DWIZ Special Report, ako po si Danny De Guzman. Nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang kailangan mong malaman sa Sona ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Ayun ang special report ni Danny De Guzman tungkol sa kuryente. Sino ang nakuryente? Marami raw ang nakuryente. Yun ang sagot. Okay, tagabu tayo ng isang report. Ito, dating CA Justice, itinalaga ni PBBM bilang acting ombudsman. Ito yata yung parang a-applyan ni paring Drew, di ba? Ni Secretary Boying, tama, di ba? Parang yan. very vocal naman si Secretary dito eh. Alamin natin ang report ni Patrol. Kaya ba acting? Okay, natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, go. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senior Prosecutor Mariflor Ponzalan Castillo bilang acting ombudsman. Itong kinumpirma ng Malacanang kung saan nakapanumpa na raw ito sa pwesto kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Nabatid na si Ponzalan Castillo ang pansamantalang mangangasiwa sa anti-graft body habang wala pang naitatalagang bagong ombudsman si Pangulong Marcos. Si Ponzalan Castillo ay dating presiding justice ng Court of Appeals bago na luklok sa nabanggit na tanggapan. Kasalukuyan pang sinasala ng Judicial and Bar Council
ang mga aplikante para sa pagka-ombudsman at siyang papalit naman kay Ombudsman Samuel Martires. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sona ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Game Zone. Detain na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Ayun, salamat sa report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Ngayon naman, natuwa ako, pasok ko na to ha. O sige, sige pasok Pero natin. acting pa lang ha? Acting pa lang. Acting pa lang yan ha. Tignan natin yung magaganap. Kasi parang sa 29 ata o 30, matatapos ang term nito ni Ombudsman. Tama ba ako? Ay, di, tapos na. Alamin ko na lang mamaya. I-research ko ito. Martires? Oo, di ba? Oo. Parang di ba? Patapos na. Oh, kasi kaya nga inappoint na. Kasi maghahanap na. Acting pa lang. Okay, siya. Eto, tanggap tayo ng isa pang live report. Super ate. Si Super Ate, Senator Amy Marcos at tatlong iba pa na miyembro ng Duterte Bloc. Nako, hindi po dadalo sa zona ng Pangulo. Bakit? Alamin natin. Mula ka Patrol 19, Cely Ortega Bueno. Ate Cely. Tila boycott ang apat na senador na miyembro ng Duterte Bloc sa pang-apat na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mamayang hapon. Hindi dadalo sa zona ng Pangulo ang sinasabing super ate to the President and Senator Amy Marcos. Paliwanag ni Senator Marcos na pagkasunduan ng apat na miyembro ng Duterte Bloc na huwag dumalo sa zona ng Pangulo. Ito ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla. Habang dadalo naman sina Senator Rodante Marcoleta at magkapatid na Senator Mark Villar at Camille Villar na miyembro rin ng Duterte Bloc. Ayon kay Senator Marcos, may lakad siya ngayon na mamimigay daw ng tulong sa mga sinalanta ng malawakang pagbaha. Maaari naman daw niyang mabasa o mapanood sa media ang zona ng Pangulo. Patutsada pa ng Senadora, iwasan na ang mga general o motherhood statement. Sa halip ay direktang magpresenta ng solusyon sa mga problema ng bansa. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Ako personally, talagang ayoko pumunta kasi may napakaraming dapat gawin na para sa akin urgent and important. Yung sa SONA, makikinig naman tayo. Alam ko na ilalathala naman lahat ng mga sasabihin ni Presidente sa ating mga pahayagan, sa radyo, sa TV. Mababasa naman namin yon at masusundan. Samantalang yung mga nangangailangan ng tulong, hindi na makakapag-intay. Para sa zona ng Presidente 2025, DWIC Special Coverage, ito sa Patrol 19, Cely Ortega Bueno, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sona ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Isa pa pong report. Baka tinatanong nyo kung gaano katagal yung speech ni Pangulong BBM mamaya. Ito, Sona speech ni PBBM ngayong araw, tatagal ng isang oras. Sabihin ko sana isa't kalahati. Hindi pala. Isang oras. Ayon po yan mismo sa Malacanang. Mukhang tinanong mo na, Drew, si paring mo na. Bilis ha. Mukhang minessage mo na. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go. Inamin ng Malacanang na higit isang oras ang itatagal ng SONA speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa Presidential Communications Office, tapos na yung rehearsal at practice ng Pangulo sa kanyang SONA. Itong matipid na tugon ng palasyo hinggil sa detalye ng SONA ng Pangulo. Noong nakarang taon ay tumagal ang talumpati ng Presidente ng isang oras at 22 minutos. Pinakamalaking usapin na binigyan din ng Pangulo sa kanyang SONA noong nakarang taon ay ang pagbabawal sa pogo at ang pag-iit nitong soberanya ng bansa at paninindigan na hindi susuko ni isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas, partikular yung West Philippine Sea. Ngayong taon naman inaasahang ibibida ng Pangulo ang nauna ng hangar nito na 20 pesos na bigas at ang infrastruktura sa sektor ng agrikultura. Inaasahan ding mababanggit ng Pangulo ang malalaking transport infrastructure na
nagpapatuloy ang paggawa ngayong taon at inaasahang magpa-partial operation sa ilalim ng termino ng Pangulo. Kabilang narito yung MRT Line 7, Metro Manila Subway, mga pinaganda at pinalawak na mga paliparan at pantalan, ngayon din ang pinalawig pang benepisyo ng PhilHealth at iba pang serbisyo ng gobyerno. Para sa Sona ng Presidente 2025 DWIZ Special Coverage, ako po si Gilbert Verdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling impormasyon, Sona ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Alam mo, Daryl, bago natin puntahan yung trabaho, nagre-request yung kumpare ko, baka pwede na daw natin isingit yung 19% na tariff. Yun din yung gusto tapos malaman. zero sa Amerika. Para ho mas maintindihan ho ng isang pangkaraniwang Pilipino na tayo po'y apektado rito. Yes. 19% tariff, that's so bigat naman. That will not affect me at all. May nagsasabi pa nga, yung 19% daw ay fair. Talaga ba? Oo. So, ano ba ang magiging effect sa atin from 20% to 19%, tapos zero tariff naman sa lahat ng produkto ng Amerika? Narito po, gigilingin na namin ng husto at para makuha na namin yung mga sagot ni Professor. Prof, 19%, 0% tariff sa lahat ng American products. Ano po ang epekto sa pangkaraniwang Pilipino? Alright, ang matatamaan talaga niyan ay yung sektor ng mga nag-e-export, no? Sa Amerika. Ibig sabihin, lahat ng mga ipapadala doon na covered ng mga bibigyan ng taripa ay magiging 19%, no? From a certain percentage, naging 15, 17, 17, naging 18, 20, naging 19. tapos 19. Oo. So mas magmamahal. Yung mga pinadadalang mga agricultural products, tatamaan. No? Which is very bad sa lahat ng mga nagpapadala doon, Professor. Correct. Tatamaan yun. Yung mga consumers doon, sa Amerika, ng mga kababayan natin na madaming nakatira doon at nagpapadala ng remittance dito na malaki. Apektado pagbili nila ng mga Cornick, mga Jollibee, yung mga dinuguan na Goldilocks, yung mga yun, mamahal yun. So, maapektuhan yung production dito. Kasi baka lumiit yung demand doon kasi tataas. Yung loyalty maapektuhan. Yes. However, yung dito naman, yung papunta naman dito, yung ini-import natin galing Amerika, supposedly 0%. Bakit ko sinasabing supposedly pala? Tandaan natin lahat to moving parts, wala pang final. Mamaya i-discuss natin yung nabasa ko na may so-called inside information. No? Pero for now, sinasabi na 0% tariffs. Kasi baka naman may mga preferential agreements rin sila. No? Preferential dahil baka naman yung na-export natin na iba doon ay baka hindi naman 19% talaga ipapataw. Baka mas maliit pa. So yun yung mga detalye na inaabangan natin. Pero ang maganda na to, yung ini-import naman saan lalabas yung detalye na yun, Prof? Tuloy-tuloy yung pag-uusap eh. Okay. So yung pag-uusap na yun, hindi pa pala final yun. Hindi pa. Kasi wala pang papel, wala pang yung mga fine print, yung mga details, hindi pa. Wala pang announcement ng government eh. And even sa US side, it's just a motherhood statement. General details, no. But yung specific, kasi usually may mga preferential tariff agreements. So somehow, pagka nag-antay po tayo ng detalye, baka makakita tayo sa detalye na maganda rin naman para sa atin. Actually, yung maganda ngayon is yung pag nag-import tayo galing Amerika, karamihan nun ay zero tariff, mas bababa. So yung tsokolate na panregalo mo kay Missy, tsokolate mo na regalo mo sa girlfriend mo, diba? So mas mababa. Ibig sabihin yan, Prof, baka naman maapektuhan yung mga local na produkto natin kung mas mura na yung papasok dito galing ng Amerika. Tama, maganda yun. No? Pero ito yung nakikita ko positive for now, no? Himayin natin ng konti. Yung cost of inputs na galing Amerika, yung mga soybeans, mga wheat, no, na ginagamit sa mga feed sa agriculture, magiging mura. So yung cost of production mo sa mga animal products mo, mga baboy, mga manok, posibleng magmura in the near future. Yun yung advantage. However, pag hindi na balance to ng gobyerno, in the long run, maapektuhan yung producers natin. Kasi pag nagtambak ka naman ng mga imported
cold chicken, cold cuts galing US. Wala, talo tayo. Talo yung local producers. Sigurado mas mura yon. So ibig sabihin, Prof, yung lalabas na iPhone sa susunod na Setyembre, mas mura na? Pwede. Pwede. Kasi doon sa, kung may nabasa kasi ako yesterday, no, na isang posibleng insider na nasa isang dyaryo, sinabi niya kung ano yung agreement talaga yan, more or less. No? So sinabi niya na halos 30% ng so-called 19% tariff ang naapektuhan lang. No? 30% lang, napakaliit lang. Ang sinasabi niya, yung electronics, wood, metals, fuels, and chemicals will be under the preferential trade agreement. No? Ibig sabihin, mas mababa ang taripa. So again, yung mga detalye talaga moving parts pa rin. Ang talaga maapektuhan na exports natin would be the agriculture. Yun ang tingin natin na talagang sure ball na. But again, may magagawa pa rin naman tayo ng paraan. Kaya nga, ang alam natin, naiwan pa rin doon yung mga nagde-negotiate doon sa taripa na yon. Yung isa pang information na na-gather natin, may mga economic concessions din naman na ibibigay sa atin. No? Lalo na yung commitment nila sa defense, doon sa Luzon Economic Corridors, no? Na ibuboost rin nila yung self-defense industry natin malaking amount rin ang mag-garner natin doon. No? With this development, in terms of negosyo, maapekton ba yung mga foreign investors natin, yung mga local investors natin na plano ngayon magpaplano ngayon na magba-branch out next year? This will all dramatically will change with this development. Yes, possibly. No? Kaya nga kahit kami, no, uncertainty yung yung kalaban talaga natin sa business, no. Gusto namin may kita namin talaga yung direction, may certainty talaga para makapagplano kami ng maayos. No? Alin ba talaga exempted? Alin pa yung mabibigyan na preferential tariff arrangements? No? Para naman na mabalance na namin yung cost of inputs and magkano talaga yung final price ng service and products namin. So will it change? It could, no? And also habang ganyan na nangyayari, kailangan talaga proactive ang gobyerno, no? To also look for other markets. So we can balance it out more. Makapag-export tayo more, and also yung mga sektor na maapektuhan dito will be able to plan out as well, no? To take advantage of the opportunities. Hindi lang tayo tali sa agreement sa Amerika. Kung sa agreement. Well, ako naman kasi, Prof, dahil nga doon sa pinag-usapan natin sa taripa sa 19%, isa pa nga, di ba sa mga nabanggit dito ni US President Donald Trump na he said, President Marcos is a very tough negotiator. Yung pagiging tough negotiator niya, paano niya pa kaya pwedeng ma-expand yun para, nakikita mo ba in the coming years, maaari pang maibaba tong taripa or for now, dahil sa estado na meron na relationships ang US with a given comment na very tough negotiator. With that particular comment, do you see any good sides na pwede pa mangyari in the months and years to come? Meron naman. Remember, we are a very, very important ally rin naman nila. No? Especially with respect to what's happening dito sa side of the world. You cannot do away with the geopolitics with what's happening here. So we have a leg to stand on. However, we need to fix our house in order. Yung bureaucracia, governance. Governance includes corruption. No? Yan ang mga tinitingnan kasi ng investors, especially on the US side. No? Hindi naman mag-i-invest yan sa Luzon Economic Corridor kung magulo tayong kausap. Exactly. No? Kung mataas ang cost of inputs natin. So kailangan talaga i-balance lahat yon, no? Lalo na kahit hindi pa final yung so-called tariffs, no? Ngayon pa lang proactive ng government and also business. For him to be so-called a good negotiator, kailangan tough negotiator. Tough negotiator is kailangan maayos niya rin yung ibang sektor ng ating ekonomiya, no? Para naman may ibenta rin naman tayo na maayos sa Amerika. For now, yun pa rin kasi yung mga the usual na nakikita nilang pwedeng makuha ng Amerika sa atin, which is electronics and some food items, no? But for now, ang tingin nila would be
this could be unsustained in the near future, given that AI, the cost of doing business, pag hindi natin ayusin yung mga so-called wage problems natin, productivity ng labor natin, no? AI kasi, as you mentioned kanina, medyo nawawala yung productivity ng kabataan, pati ng ating mga ordinary workers. We've seen that. Sabi nga ni Sir Diwa, naging bottom 5 tayo doon in terms of sa education. No? So, because of, noong 2013, sa isang survey ng Reuters and ng ibang international agencies, sinasabi na top 5 tayo sa paggamit ng digital world. Paggamit ng social media, lahat. No? Facebook, Instagram, Twitter, Pornhub, whatever. No? So talagang bumaba yung kalidad. Tingin natin, nauubos yung oras ng kabataan at ng mga adults doon. No? So bumaba. After a few years, nakita natin, bumaba nga talaga ang intellectual capacity ng ating kabataan. And also productivity ng ating mga kababayan. Yan ang isa sa mga nakikitang reklamo ng mga businesses, investors. Tayo'y magbe-break muna dahil Naku, hindi na natin napag-usapan yung sick man of Asia. Hindi, pwede natin balikan yan, pati yung trabaho. Mag-break na po muna kami. Sa pagbabalik po namin, pag-uusapan na natin yung is it going to be a sick or sicker man of Asia? Sa pagbabalik po ng DWIC special coverage ng State of the Nation address ni Pangulong BBM dito po sa Sona ng Presidente. Sona ng Presidente State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation, reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natang pagpapala, pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakakasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan, sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang
Bayan, araw-araw, 12 noon. July 28, 2025. Isa na namang pagbibigay ng mga tamang balita at tamang impormasyon sa araw ng report ni Pangulong BBM. Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation stations DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, DWIZ News FM, regional stations, DWIZ Digital News at Aliw Channel 23 live on air, online at on-site. Sona ng Presidente, DWIZ State of the Nation Address, special coverage. Laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tuloy-tuloy ang special coverage ng DWIZ News Team and of course, sa buong Pilipinas, Buyan, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon, Daryl, tanggap tayong report. Sige, papasukin natin isang live report. Sona ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Solusyon sa problema ng bansa, partikular sa, ito pinag-usapan natin kanina, education sector. Prof, makinig ka. Prof, inaasahan daw yan ng isang party list, Solon. Magbabalita live mula sa Batas ng Pambansa. Makikinig si Prof. Makikinig si Prof ngayon. Ito, live report mula po kay Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly. Yes, umaasa nga si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na magkakaroon ng mas malinaw na solusyon ang mga problema ng ating bansa. Ito ang inaasahan niyang marinig sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ambush interview kanina ng mga media personnel, nais malaman ni Sendanya na mula sa Pangulo kung ano ang aggressive whole of government approach sa education crisis. Anya, kailangan ng mas magandang tugon o malinaw na solusyon. Ang pamahalaan, partikular sa kalamidad, umento sa sahod, kalusugan at edukasyon. Umasa rin ang mambabatas na mababanggit ng Pangulo kung paano ito titindig pagdating sa separation of power sa ilalim na rin ng konstitusyon. Para kay Sendanya na balahura o ibinasura ang mga desisyong nakapaloob sa 1987 Constitution matapos ihayag ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint na inihain sa Kamara o inihain ng Kamara laban yan kay Vice President Sara Duterte. Anya dapat mapanatili ang transparency at accountability ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Umasa ang Akbayan Solon na magiging outrageous at matapang ang Senado para panindigan at ituloy ang impeachment hayag ni Congressman Sendanya. Sana mabanggit ng Pangulo paano siya titindig when it comes to the separation of powers. How do we uphold the Constitution? Kasi nabalahura siya. Well, kinakailangan talaga i-exhaust lahat ng legal means possible para tiyakin na we uphold our independence as equal branches of government. Pero yung reaction ko talaga noon, it was a tragic decision. Tragic because nabasura, nabaliwala yung konstitusyon, tapos nabaliwala din yung mga previous decisions ng Supreme Court at jurisprudence na ngayon. At sa dulo, nabaliwala din yung mechanism for accountability. Pinahirap nila, gumawa sila ng bagong rules para in-amend yung Constitution pagdating sa impeachment. Sino makikinabang? Yung mga tiwaling opisyal. Kasi sa dulo, pinahirap yung impeachment process na weaken yung mechanism for accountability. I hope that the Senate will be courageous and brave enough to stand on constitutional ground at panindigan na dapat ituloy yung impeachment process. Kasi ang linaw ng sinasabi ng Constitution. This time around, I hope the Senate will take the side of the Constitution. At yan ang tinig ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Para sa SONA ng Presidente 2025, dito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling impormasyon, SONA ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. At isa pa pong report, SONA ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Eto, pakinggan nyo to.
Buong Pilipinas, pakinggan nyo to. Yan. Dalawang equipment ng DENR para higupin ang polusyon na idudulot ng mga rallyista inilabas. Ano kaya itsura niya? Yun, gusto ko malaman niya machinery na yan. Oo. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen, go! Jen, go! Jen! Interesado pa naman kami dun sa paghigup na gagawin na... sige, tanggap muna tayo ng iba pang report. Manila LGU napanatili ang operasyon at koleksyon ng buwis sa gitna ng masamang panahon. Pera. Pagka buwis ang pag-uusap kahit masama panahon. Mabilis! Anong suspension? Alamin natin, gaano kabilis mula sa report ni Patrol 5. Aya Yupangco, Kuya Aya, go. Pinasalamatan ng Pamahalaan Lungsod ng Maynila ang mga digital platform na Go Manila at eBus. Ito ay sa kabila ng isang linggong suspensyon ng trabaho sa gobyerno dahil sa masamang panahon. Nagpatuloy ang operasyon at koleksyon ng buwis. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ang mga online platform na ito ang nagbigay daan sa mga residente at negosyo na magpatuloy sa pagbabayad ng buwis at iba pang obligasyon na nakapaglikha ng malaking kita kahit sa mga weekend at bagyo. Binigyan din ito na ang mga sistemang ito ay hindi lang nagbibigay ng kaginhawahan, kundi nagsisilbing pananggalang sa corruption sa pamamagitan ng paglilimita sa discretion ng tao sa mga transaksyon. Tiniyak din ni Mayor Isko sa mga empleyado ng lungsod ang napapanahong pagbabayad ng kanilang sahod. Binigyan din ang pinakamahusay na pamamahala sa pananalapi sa ilalim ng kanyang administrasyon kumpara sa nakaraan. Iniugnay niya ang tagumpay sa pagpapanatili ng mga serbisyo ng gobyerno sa dedikasyon at kooperasyon ng mga empleyado ng pamahalaang lungsod. Ito is Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa impel metodo ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling impormasyon, zona ng presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Maraming salamat, Patrol number 5, si Kuya Aya Yupangco. Aya Yupangco. Ibalik natin yung equipment. Gusto ko rin malaman yung paghigop. Ano yun? Balikan natin, mukhang nakaready na raw to. Dalawang equipment ng DENR para higupin ng polusyon. Hindi kasama tao, polusyon ha? Hindi sip-sip? Higop. Plastic, kasama natin plastic. Mga plastic. Nakakalat ha, idudulot daw po ng mga release inilabas na. Alamin natin report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen. Zona ng presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Nakabantay na rin ang Department of Environment and Natural Resources para sa isasagawang pagsusunog ng mga effigy ng mga rallyista sa Commonwealth, Quezon City. Kasabay ito sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa DENR, dalawang equipment ang kanilang inilabas na air quality control na kung saan ay hinihigop ang hangin o polusyon na kayang i-monitor ang kalidad ng hangin. Dagdag pa ng kagawaran na humirit sa kanila si National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aberina na i-monitor ang pagsusunog ng mga effigy ng mga demonstrador. Paliwanag pa ng DENR na may sinusunod silang air quality o kalidad ng hangin na aabot lamang sa 150 microgram per cubic meter. Sakali mang lumampas ito, delikado anya sa kalusugan ng isang tao. Matatanda ang ilang effigy ang sinunog ng iba't ibang grupo noong ikatlong sona ni PBBM sa Commonwealth na naging minsan ng pagkausok sa paligid. Para sa Zona ng Presidente 2025 DWIC Special Coverage, ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling impormasyon, zona ng presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage.
Naalala ko tuloy yung isang beses na sa sobrang dami ng basura, sinunog na effigy. sinunog. Oo. Yung kinabukasan, masyadong polluted yung ano ng Maynila. Yung air quality nila. Oo. Sa sobrang dami. Kaya siguro tama si Prof. Ipagbawal na lang kaysa may ganyan pa tayo. No? Tsaka Kasi, di ba may naging banta nga nun si PNP chief na sinabi niya na pag kayo nagsunog dyan at lalo wala kayong permit, ikakasuhan at huhulihin namin kayo. Ano na kaya kaso, nangyari doon? mukhang may permit ata yun, kaya pinayagan sila. Pero kung may pinayagan ka at sinasabi mo may environmental law that prohibits it, di ba parang sandali lang? Di ba? Sinasabi mo may nagpo-prohibit pero pinagagawa ninyo. That makes it against the law. Di ba? Kayo din, kung sino yung sumulat, anyway. Okay, puntahan na po natin yung nabitin natin kay Prof. Sick Man of Asia. Sick Man of Asia in terms of yung work opportunity dito po sa Pilipinas. Paano nyo po ito nakikita dahil lang magiging susunod na SONA natin will be next year. Yes. Diba? So in 1 year time, kaya ba ito na baguhin? Well, sinabi na po ni BBM na Philippines is no longer the sick man of Asia. Go ahead, Prof. Yes. We agree naman. Many are saying naman talaga, no, local and international, that we're no longer the sick man of Asia. Actually, ang sinasabi na nga natin, ang next target would be nasa upper middle income economy na tayo. Hopefully, this year, no? Pero hindi nangyari, no? Hopefully in the next few years. In terms of employment, we're gaining ground. But madami pa rin underemployed, madami pa rin ang unemployed, no? Somehow, hopefully once we get our act together, yung problema nga sa governance, cost of inputs, no, there will be more investors, no, lalo na sana sa manufacturing, lalo na sa agriculture. Yun talaga dapat ang focus to gain more employment, no. Agriculture, sa agriculture na lang madami talaga ma-employ, no. And then manufacturing, power and energy, of course, no. Mag-concentrate na lang doon, then we will be I think eventually reach the so-called higher or upper middle income, no, which is around dapat karamihan ay 22,000 pesos ang kinikita every month. Siguro isa sa mga problema po yung matching, no, yung work matching ng isa pa yun. Correct. Government should be taking the lead on that, no? Yeah. Sa ibang bansa, Singapore, mga best practice sa Thailand, may job matching talaga, no? And not only in terms of yung mga graduates na, but also sa education. So basic pa lang ina-adjust na nila yung curriculum pag nakita nila na changing times, we do this. More on science, more on engineering, no? More on AI, more on technology. Ganon. Dapat yun yung mga moving forward na policy making and planning. In terms of trabaho, kasi di ba pinag-usapan natin kanina with AI, and maraming mga tao ngayon, Prof, ang nagsasabi na nagtatalo-talo ang AI at ang manual labor because a lot of people are saying na, for example, punta ka sa fast food, imbis na crew o ordinaryong tao yung magte-take ng order mo, pwede may cashless na dyan, yung mga kiosk na lang gagamitin. Paano sa tingin niyo, Prof, ang dapat gawin ng government para dito, para magtugma na imbis na maging magkaaway per se or lumalabas na magkaaway ang AI at saka ang ordinaryong tao in terms of the workforce, mag-collab sila na mas for you, hindi ko alam kung for you din, na dapat ba mas tumutok pa rin ang government sa manual labor o dapat hatiin nila yung focus between manual labor and AI for the growth of the economy? Sa akin, dapat huwag nilang pakialaman talaga yung diskarte ng business. If they want to fully automate, then let it be, no? Kasi it will make things much cheaper and more efficient. Pag efficient ka, tendency mo maging cheap. So it's good for the consumers. Yun lang, yung mga di-displace, dapat prepared ang government. Kaya nga they should be attracting more investments. Lalo na doon sa mga ibang industriya na kulang talaga ang mga tao, no? Teachers, hindi man na AI ang magre-replace sa kanila. May mga industries talaga na magkakaroon ng natural culling because of AI. Mga researchers, mababawasan na yan. Kasi tanong mo lang kay Google,
kay Yun na. AI. Oo. Andyan na. Tapos? 80%, dati 70%, 80% accurate, naging 90%. Ngayon, almost 100%. A few months ago, tinanong ko, who is Astro Del Castillo? Gulat ako, yung mga hindi ko pinapublicize dati. Andun yung mga publications ko, mga awards, ganyan. Nahuli niya. Pero yung last paragraph ang mali. Astro Del Castillo is married with 2 children. Hindi pa ako kasal wala rin akong children. So, 90%. Sigurado ka ba dyan, Prof? May kulang. Nananawagan kami. May kulang pa rin, no? May kulang pa rin. So, but times are really changing because of technology. And we really need to adapt. No? Okay. We really need to adapt. And part of the adapting is make use of the AI. Kumbaga, wag tayong matakot, wag tayong kung ano-ano pinag-uusapan, let's make use of the AI as an opportunity platform. Yeah. The council na na-discuss nga kanina, it's headed by the president, the Innovation Council. No? And then the vice chairman is the NEDA secretary. So they should convene again the council, no? And deal with this situation. Kasi sa ibang bansa, pinag-uusapan talaga yan lalo na in terms of basic education sa mga young generation, and of course yung business, no? It will really change, it's a game changer. It's a game changer. AI, the digital technology, is really a game changer. We should be prepared for that. If we don't accept it, we will be less efficient. And then, alam mo, kagaling ko lang sa ibang bansa, tingnan mo ang production areas ng production sector ng Vietnam, ng Cambodia. Nagiging na sila, talagang nag-a-adapt ng AI, nag-a-adapt ng technology. Maunti na rin na makikita mo na sa factory floors, but they're efficient and much cheaper. Pero yung ibang tao, napupunta na rin tuloy sa, nag-i-innovate rin, nag-shift na rin sila sa ibang sector. Kaya nga yung kung makita mong Vietnam, ang bilis ng trajectory nila, growth trajectory. Because they were able to adapt. And then may vision talaga yung leader, and may continuity. Yung in terms of adapting, making use of the AI as an opportunity, in terms of percentage, Prof, ilang percent tayo mismo ngayon? Ano ba ang AI natin? Kumbaga, ang AI lang ba natin nakilala natin is ChatGPT lang? Diba? So, wala na bang iba? Exactly. Pero kung tutuusin sa ibang bansa, they keep on exploring, studying, adjusting, adapting. They have their own software. Yes. Dito ho sa Pilipinas, sa nakikita nyo, Prof, in terms of, syempre, paglago at saka economy language, ilang percent pa lang nasaan tayo doon sa terms of 100%, doon sa making use of the AI, ilang percentage po na po tayo? In terms of AI, yung mga ang big business lang talaga ang actively na gumagamit. Malaki ang big business in terms of sa economy. But again, hindi pa rin kami full scale. Hindi pa rin kami easily makapag-change kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad magtanggal ng mga tao. Tama. Pero mararationalize yan in the next 3 years. No? But our worry is the small and medium enterprises and the younger generation. They should be able to adapt. Government should really set up the parameters, the guidelines. Now, no, the use, no, sino ba pwedeng maka-access? Pag-usapan natin online gaming, na-abuse, gusto i-restrict, 'di ba? Paano mo ma-restrict? Napakatalino ng mga Pilipino, lagi nalulusutan, no? So kaya nga most sectors are calling for an outright ban, no? So para manggigigil lang yung mga Pilipino dyan. Hahanapin lang sila. Hahanapin lang nila. Ang problema dito, ito, nabasa ko lang naman to last week. Pag nag-employ sila dun sa illegal gambling site, mas hindi daw mamomonitor ng gobyerno. Yes, but yung impact lang naman is only for a few. Di ba? Kikita lang naman isa or dalawang families or businesses, corporation. Pero mas madaming nasisira in terms of social cost. Yeah. No? So it's really, not really an investment. Ang pinakamagandang gawin ng gobyerno is to concentrate, palakasin ang mga sektor ng agrikultura na napakahina natin. Pag nag-concentrate tayo doon, mas mumura ang pagkain natin. No? Second, power and energy. Para mas mura ang cost of doing business, mas maka-attract tayo ng more investments. Mag-focus na lang doon. Power and energy, agriculture, and education. Doon mo lang buhusan rather than supporting the entertainment or gaming industry. Yung physical casino,
doon talaga i-restrict, no? And if I may add lang, doon sa developed countries, halos wala ngang online gaming. Tinanggal na nila. Yung iba in the process of taking them out also. No? So, And the effect is okay. And the effect is okay. Oo. The Yun nga economy lang, will- nag-shift sila. Pero the economy is still thriving kahit na Of ganun, course, di ba? of course. And they'd rather spend it to productive industries Kasi may iba, rather Prof, than passive ones. Kasi Prof, may iba na nagsasabi na isa daw sa bumubuhay ng ekonomiya natin itong mga sugal dahil nga ang dami daw na ipapasok na pera. Excuse lang yun. Well, totoo naman na madaming revenues. But mali yung priority. Hindi dapat yun ang priority. Kasi hindi naman investment nangyari doon. It's a game of chance. No? Unlike sa stock market, nag-invest ka sa isang ekonomiya, sa isang korporasyon na nagbibigay ng dividendo at pwede kang maging part owner. No? Talagang may risk but manageable yung risk. Ito hindi, outright Pag parang kahapon, tumaya ako ng loto, 250 million. Wala yata nanalo, so hindi ako nanalo. So, game of chance, no? So, walang balik. Tataya ka ulit para makuha mo yung na-invest mo na capital during the past few years. No? Okay, maraming salamat. Ano muna tayo? Magbi-break na muna ba tayo? Sige. Break na muna tayo. Okay, sa pagbabalik po namin, kausap pa rin namin si Prof. Astro. Ang pag-uusapan naman natin in terms of business, mga business people, o ano na ang climate pagdating ngayong 2024 comparing sa 2025. Okay? Oras po natin sa buong Pilipinas, 20 ano yun? Ay, okay, time check, sabi mo Kala ko feedback 28 minuto makaraan ng alauna ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Mga balitang kailangan mong malaman sa Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. Recent assessments have revealed the poor reality that more than half of our grades 6, 10, and 12 students have failed to reach the ideal proficiency levels, faring low in information literacy, problem solving, and critical thinking skills. Therefore, our National Learning Recovery Program must proceed without the slightest disruption, especially in basic education. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Similarly, as we relentlessly address the classroom gap, the digital gap must also be bridged with equal intensity. We are working towards the day when all students will be equipped with computers, smart TVs, essential programs, digital books, and once again, access to reliable power and the internet. Digitalization and solar-powered electricity must now become the standard features in our schools and in our classrooms. Simply put, this is educational reform through technology. The perennial problems surrounding textbooks shall be resolved. The production of instructional materials, especially textbooks, which are up-to-date and error-free, must be ensured. The whole process, from approval of manuscript to procurement, all the way to distribution, will be cut short from its present 3 years to just 1 year. Mga balitang kailangan mong malaman sa Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. Balitang kailangan mong malaman sa Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. Tuloy-tuloy ang ginagawang special coverage ng DWIZ News Team at tanggap po tayo ng isang special report.
Pagpupugay sa mga guro po ito. Ito ay naging bahagi rin ng 2024 SONA ng Pangulong Marcos. Balikan po natin ang usaping ito sa report ni Jasper Barleta. SONA ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Hindi nakalimutan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga guro sa kanyang SONA noong isang taon. Sa katunayan, nangako ang Pangulong Marcos ng mga dagdag benepisyo para sa mga public school teachers. Kabilang dito ayon sa Pangulong Marcos, ang personal accident insurance mula sa GSIS, gayon din ang special hardship allowance para maibsan ang mga panganib at hirap na nararanasan sa araw-araw ng mga pampublikong guro. Clearly, of course, the quality of our education rests on the quality of our teachers. Every classroom that we build will be but an empty and lifeless structure without its moving force, the teacher. But our teachers are not just perfunctory figures in our schools. They are the very foundation of our educational system. And so, as we build and upgrade schools, so too must we uplift and upskill our teachers, whose competence and trademark Filipino patience, determination, and compassion will be at the core of our national learning recovery. Dinagdagan natin ang mga empleyado ng hahalili sa mga guro upang magampanan ang mga sari-saring gawain sa paaralan. Sa gayon, ang ating mga guro ay makakatutok ng mabuti sa kanilang propesyon na pagtuturo. Katuwang ang Kongreso na isabatas na ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito ay magbibigay sa mga guro ng nasa pampublikong paaralan ng taunang teaching allowance para pambili ng mga kagamitan sa pagtuturo at mga kaugnay na gastusin. Para sa DWIZ Special Report, ako si Jasper Barleta, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang kailangan mong malaman sa SONA ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Tuloy-tuloy ang special coverage at tinatanong. Sino nagtatanong? Tinatanong namin, ano ang itsura ng SONA na hindi magarbo? Ay nasagot ko yung tanong mo. Ano? Balikan ninyo yung 2021. Pandemic, ano? Pandemic time. Minus the face mask and face shield siguro. Tingnan nyo yung mga 2020, 2021 ba yun? Yung may face shield? 2020. Kasi 2020. Maski face shield. At saka face mask. May design. May design pa rin. Kaya nag-aantay ako mamaya kung ano ang itsura ng SONA na hindi magarbo. Na merong kautusan itong si Pangulong BBM at saka si Speaker mismo. Kaso nga, natanong mo kanina kay Jopel, yung pagkain. Masarap daw eh. Mukhang nga pala siya samtus. Siya. Magkano kaya yung damit niya, Yung BBM? Hindi, yung damit ni yung asawa ni SP. Yung asawa. Si Hart. Ay, kanina nga naninig ko sa production niya, pinag-usapan, nandiyan na si Hart, no? Hindi si SB, si Hart yung hinanap niya. Ano suot? Nakita niyo na ba? Si Hart? Hindi pa ba nagba-viral? Magba-viral agad yan. Maya yung suot daw ni Hart, evangelista. Report muna tayo. Magkano? Sige, baka mamaya alamin natin kung magkano. Pero ngayon, taga muna tayo ng isa pang report. DWIZ Patrol Report. Means of transportation ni PBBM patungong Batasan mamaya magdedepende po sa expertise ko lagay ng panahon. Ayon po yan sa Malacanang. Detalye mula Patrol 13, Gilbert Perdez. Nilinaw ng Malacanang na nakadepende pa rin sa magiging lagay ng panahon yung paraan po ng pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan ho sa Batasan para nga sa kanyang SONA o ika-4 na State of the Nation Address. Pangkaraniwan kasi ay gumagamit ang Pangulo ng Presidential Chopper patungo dyan sa Batasan. Gayon pa man, sinabi ng Presidential Communications Office na hapon pa naman ang punta ng Pangulo sa Batasan kaya nakikiramdam muna sila kung magiging maganda yung panahon o magiging maulan at malakas ang hangin mamayang hapon. Dedepende raw sa magiging advice ng piloto kung pwedeng mag-presidential chopper o kaya may convoy na lamang ng mga sakyan ang gagamitin ng Pangulo patungo po sa Batasan. Pagdating naman po sa Batasan Pambansa, sasalubungin ng Pangulo ng mga pangunahing opisyal ng Kongreso
tulad po ng Senate President at Speaker of the House at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Matapos naman ang maikling seremonya, pagsalubong ang Pangulo ay tutuloy sa holding area kasama po yung miyembro ng kanyang pamilya. Mula naman sa holding area, magkakaroon ng sumandali ng konting kwentuhan at maghihintay ng sinyalis para sa pagpasok niya sa plenary hall. Alas 4 ng hapon ho yan para simulan na nga yung kanyang SONA. Para sa SONA ng Presidente, DWIZ Special Coverage, ako po si Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling impormasyon, SONA ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Yung report po ni Gilbert ay maaraw sa Malacanang. Hindi, dito din medyo may araw. Maaraw sa Malacanang. So ibig sabihin, pagka ganyan ang mga sitwasyon, baka mag-presidential chopper. Pero pagka bumabagyo-bagyo at malakas ang pag umulan pa naman, grabe yung Iba na hangin, ang ulan no? ngayon. Iba na ang ulan ngayon kaysa Tapos, noon. biglang aaraw. Tsaka yung ulan, hindi lang basta ulan ng kasama eh. Pag nakita mo yung agos ng ulan, nako, ang lakas ng hangin. Kaya talaga. tuloy pinapareha yung panahon sa ugali ng babae. Oo, ayan na naman. Gusto mo, tanungin natin si Prof. Prof, ano ba Hindi mangyayari? na. Ang pinag-uusapan pagka si Prof, ekonomiya ng Pilipinas. Negosyo na ang pag-uusapan natin. Negosyo natin. Siya, Okay. Ang Prof, going back to you, yung mga sa sitwasyon po ngayon, sa climate ngayon, ito po ba'y nakakaengganyo na magnegosyo national, local at saka foreign? Okay. All right. Of course, sa local, tuloy-tuloy. We need to survive. No? Especially the micro and small and medium enterprises. Mas madami nakabukas na ngayon ng mga maliliit na mga enterprises. Before, a year ago, tingnan mo sa EDSA, halos madami pa rin saradong shops. Actually, papunta ako dito ngayon, may ilan pa rin sarado. Pero karamihan bukas na. No? So, nakita rin natin mas madaming registration sa DTIs and small and medium enterprises. What we're lacking really is more of foreign direct investments na mas malaking kapital. Alam na natin ang rason, no? Yun pa rin yung rason na kung bakit hindi tayo makahikayat. Cost of doing business. No? The ease of doing business, despite na andyan yung batas, ang bagal pa rin ang approval process natin. Lalo na sa mga certain sectors. Nakakatuwa nga ngayon ay finally may halos puno na yung mga nag-resign na mga cabinet members and government leaders. No? Pero hindi pa rin tapos. Madami pa rin nakapending. No? Mas nauna pa yung Pinoy Big Brother yata na ma-finalize bago matapos. Kasi marami pa nakahangi. Diba? Yung pinag-usapan natin last week, nakahang pa rin siya. Diba? Actually. So hindi pa rin final yung pinag-uusapan. Yes, which is nakakalungkot. Kasi yan yung mga nakaka-apekto sa mga approval process. Kaya nga ako, ang position ko noon sa approach ni Presidente, he was ill-advised when he made the shotgun solution. No? Dapat surgical approach na lang ginawa niya doon sa pagtatanggal ng mga cabinet and other government leaders. Anyway, going back, yun lang talagang hindrance natin. Yung ease of doing business, governance na naman, cost of inputs, no? Lalo na medyo tumaas ang wages sa NCR na naman. No? Hindi natin sinasabi na masama iyon. Sana lang balanse at maayos. No? Very critical talaga ang role ng government na ma-ensure niya yung level playing field and competitive tayo sa neighboring countries. Again, kami bilang ekonomista, analyst, halos kami lahat sinasabi namin for the next 3 years, may positive growth. Ang worry lang namin, we will be left behind by the other countries if we don't get our act together, especially on agriculture, power and energy, and education. Alam mo, nakakalungkot, Prof, pagka may papalitan na head ng isang agency, ang unang-unang sinasabi rito, palaging plano nila, is digitalization. Tama. Kasi kailangan i-digitalize na natin ang mga serbisyo para sa mga kababayan natin. It's been how many years? Yearly ko na itong naririnig. At lagi ko na lang naririnig pag kami pinapalitan ng mga heads of agencies. Ito bang mga serbisyo pa talaga ng gobyerno? Nakakatulong ba yung mga ganitong pronouncement?
in terms of business, Actually, hindi. Prof. Honestly, ako, my experience, no, lalo na last year, yung mga promises na unfulfilled, natatandaan ng investors yan. Lalo na mga foreign who are really excited to invest here. Kasi alam natin, yung human resource, yan ang pinaka-isa sa nagugustuhan ng ating mga foreign investors na gusto maglagay dito. Lalo na ako, admittedly, no, nung ang Amerika nagsabi na, uy, maglalagay kaming additional EDCA sites, tutulungan namin kayo sa mga economic corridors. Ang daming naging interesado, Europeans and American companies. However, nung nakita nila nagkakagulo tayo sa politika, wala akong political bias. Pumutok yung impeachment, tapos nakita nila na, yung budget nyo, nagkakagulo kayo, bakit kaya? So tiningnan din nila, ng analyst nila, sabi na, hindi seryoso yung gobyerno nyo sa inyo kasi iba yung budget nyo eh. Panay ayuda kayo, wala kayo dun sa dapat na sektor na susuporta. Sila na nagsasabi noon, I lost how many possible clients. And you know what? They transferred. They chose other countries. Ito lang, tanungin ko sa inyo. Bakit yung mga Nike, yung mga malalaking shops na ginagamit nyo ngayon at ginagamit ng asawa, ng girlfriend nyo, wala dito? Bakit andun sila sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia? Why not here? And we are the pearl of the Orient. We are the doormat to America. Di ba? Bakit wala dito? So yun ang nakaka-discourage sa investors, lalo na sa foreign. Sa local, we have to adjust. The micro, small, and medium enterprises, we're improving. Pero yun ang reklamo. Mataas pa rin ang inflation, mataas pa rin ang bilihin, mataas pa rin ang cost of inputs. Yung dating pandesal natin, lumiit na nga. Mas lumiit pa ngayon. No? Ang dami talagang kailangan gawin. Yung nakakalungkot na ang laki na spend sa floods, and yet wala nangyari. Tumaas lang lalo ang floods. It affected business. Not only business here in the urban areas, but also in farmlands. Kasi factor din yan. Naalala ko tuloy, Prof, hindi ko alam kung last year ba to o 2 years ago, naalala niyo yung issue ng magpapatayo ang Disneyland dito sa Pilipinas. Yes, correct. Correct. Parang ang mga nakachismisan ko dyan sa Pampanga. Dyan daw ilalagay yung Disneyland. Tapos nagkakaroon ng chismis na bumibili na, may mga taga-Disney pumunta rito. May taon na nga eh. Hindi lang Disneyland, pati yung mga studios pupunta rito. Hindi natuloy. It's because of the blank climate. So, etong mga ganitong usapin, ito'y talagang malaking issue o big deal ito sa lahat ng mga foreign investors. Correct. Yan dapat ang ina-address. Yan dapat ang pinag-uusapan ng lawmakers natin. And ang executive, no? Hindi laging paulit-ulit na politics, no? Politics natural na yan sa kanila eh. Sila mag-usap-usap dyan. Pero pas pag-usapan nila talaga ekonomiya, tama ka, yung Disneyland, isa na maging Disneyland, naging D-land na lang. Wala na. Hindi nga naging land. Naging idol na lang. So, nakakalungkot. Ang dami talagang gusto mag-set up dito because tayo yung center ng pwedeng paglagakan talaga ng parang logistics hubs. Very very obvious, hindi natin na-take advantage. Yung mga umaalis sa China dahil because of the geopolitics and the geoeconomics, saan nagpunta? Sa neighboring countries natin. What are the big ticket items na na-capture natin? Halos wala. Wala akong maisip. Ang mga nag-expand lang ay yung mga dating andito na. Nasaan yung mga so-called build more projects? Parang 200, 400 projects ang in-announce on. Parang 400 plus. And yet, only 10% are working now. So how can you encourage investments? And this involves infra. No? So something is really wrong. Exactly. Mga nagbabagsakang tulay. Ayan. Yung mga aspaltong nababakbak. Actually, papunta po dito, lubak-lubak na naman. Yung kakagawa lang, sabi nga ng driver ko. Kasi sabi ko, maghanap ka naman ng ibang nadadaanan. Sir, lubak-lubak talaga dito. Kasi nagre-review ako papunta sa inyo, sa ibang interviews. Wala, talagang so bad. It's so bad. Nakakalungkot Kasi lahat yan talaga, syempre, i-consider mo yan. Yung political climate, di ba? Lahat yan kailangan mong i-check dahil negosyante ka. Lahat ng factor talaga i-consider mo. Hindi lang naman basta kung ano yung estado ng bansa, lalo na yung political status ng bansa.
Napakalungkot. Alam mo, if there's a mataas ang political risk, it affects the economy. Ang sinasabi nga ng isang friend ko na foreigner, na Australiano, sinasabi niya, Astro, it seems like the weather is more predictable. Weather ka, di ba? Rather than your political climate. Tama. Which is bad. How can they invest? Di ba? Andito sila ngayon. And yet, they were disappointed. Especially because it's flood all around. And sa kanila, sa ibang bansa, sabi nga nila, nagbabaha rin sa Vietnam at sa Thailand. Pero pag baha doon, productive pa rin sila. Bakit dito? Hindi. Okay, sa pagbabalik po natin, marami pa tayong questions sana, pero siguro magpapaalam tayo sa last break, pero magtutuloy-tuloy. Okay, sa pagbabalik po natin, tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage na ginagawa po ng DWIZ. Ito ang Sona ng Presidente, DWIZ State of the Nation Address Special Coverage. Diyan lang po kayo. Mga balitang kailangan mong malaman sa Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. Mga balitang kailangan mong malaman sa Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. Batid natin lahat na ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa ay mataas. Kaya patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo ng kalanunan. Sa kabilang banda, tinitiyak din nating makatarungan ang paniningil sa mga consumer. Ilan sa mga hakbang na pinatupad ng pamahalaan ay, una, ang mas maayos at patas na Lifeline Rate Program para sa mga mahihirap, lalo na sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Pangalawa, ang naging pangsamantalang pagsuspindi ng fit-all tariff sa ating electric bill. Pangatlo, ang anti-bill shock program. At pang-apat, ang naging pagsuspindi ng wholesale electricity spot market noong panahon na nag-red alert sa Luzon at Visayas grid. At ang panghuli, mga refund at pagpapatanggal ng mga sobrang singil sa consumer tulad ng franchise fee. Binabalikan at binubusisi natin muli ang EPIRA upang malaman kung angkop pa ba ito sa ating kasalukuyang sitwasyon o napapanahon na ito ay amyendahan. Mga balitang kailangan mong malaman sa Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. Tuloy-tuloy ang special coverage ng DWIZ at ngayon tanggap po tayo ng isang report. Sona ng Presidente State of the Nation Address DWIZ Special Coverage. Pahinga raw muna ang mga pulis. Pahinga na muna yung mga pulis. Pagod na. Pagod. Wala pa namang ralista. Wala pala. Pahinga muna ang mga pulis habang wala pa mga ralista sa Commonwealth Avenue. Ang mahirap, baka wala dyan. Lipat na kayo. Alamin natin. Mula kay Patrol 24, June Samson, Kuyang June. Kuyang June. Police na nakatalaga dito. Yes, Kuyang Dennis. Daryl, si Daryl ang kasama ko. Kuyang June, nawawala yung signal mo. Nawawala yung signal mo. Itabingin mo ng konti yung antena. Small intestine mo. Go ahead. Naku, nawala. Tuloy. Ayan, Oo, teka lang. Sige. Tabi ka ng konti. Baka ikaw ay nasa gitna ng Commonwealth. Tapos tabi ka ng konti. Tabi may pulis. Meron pa bang, daka sa ilalim, may puno pa ba sa Commonwealth? Parang wala nata eh. Wala. Baka lumakas yung signal. Okay na ba si Kuyang June? Kuyang. Ayan na, oo. Yeah, go ahead. Nagkaroon nga o nakakuha ng pagkakataon ng mga pulis na nakatalaga dito sa Commonwealth Avenue para kahit paano ay makapagpahinga muna. Ang kanilang mga kalasag ay ginamit na pansamantalang higaan kahit na paminsan-minsan ay pumapatak ang ulan
hanggang sa karamihan sa kanila ay nakatulog na dahil sa pagod at puyat umano dahil naka-deploy na niya sila dito simula pa kagabi. Ito ay habang wala pa dito yung inaasahang pagsugod o pagdagsa ng mga realista na ngayon ay nag-iipon-ipon na sa bahagi ng UP Dilipan at inaasahang magmamarcha patungo dito sa Commonwealth. Gayunman ay tiniyak naman ng kapulisan na handa ang kanilang pwersa para harangin ang mga realista upang hindi makalapit sa Batasan Road o dun sa bahagi ng Sandigan Bayan. Tiniyak din ng kapulisan na sapat ang dami ng mga pulis na ipinwesto dito simula pa kagabi at haharangin ang iba't ibang grupo ng mga militante na magtatangkang makalapit sa may Batasan area. Para sa zona ng Presidente Kuyang, baka habang ganyan ang itsura nila, maabutan sila ni General Torre. Patay. Kaninang umaga, dumating dito si General Torre ng inspeksyon. Siyempre, ine-expect na nilang dadating yung Chief PNP nila. Kaya napakaganda ng formation nila. Pag-alis ni Boxing Champ Torre, medyo nahiga muna sila. Ano ba yung Kuyang Jun? Na-knockout? Parang ang nanakaw at nakahiga lahat Baka abutan sila ni General Tapos baka ang gawin ni General para sila'y mabuhayan, magbaboxing-boxing magcha-charity sa Commonwealth. Kanina, napakaganda ng formation nila. Talagang nakahanay na para mga Boy Scout. Pero siyempre, naunawa naman natin dahil sa sobrang pagod at puyat, nahiga muna sila at hinigaan nga nila yung kanilang kalasag. Pero nakahanda naman daw sila sa anytime na kapag dumating dito yung malaking grupo ng mga realista ng inaasahan, nakahanda rin yung pwersa ng kapulisan. Kuyang, merong nag-message sa akin dito. Sabi niya, pambihira naman to si Kuyang Jun. Bakit naman pinicturan pa kami? Pinadala pa sa eme. Alam, nabanggit mo yan. Kanina, nung pinipicture ako sila, nakita nilang pinipicture ako. Abay, nagtayuan yung iba. Tingnan, nagtayuan yung iba Tingnan mo, bukas, wala pang 5 minuto, 10 minuto, malamang viral na naman to. Si Kuyang Jun na may kasalanan Pagkatapos ko siya ng picture, inaantay ko na lang kung may babatok sa likod ko mababait naman yan. Mababait naman yan. Kuyang Jun, maraming salamat. Yun na nga, pinakahuling kaganapan. Inaantabayan na lang namin yung pagdating ng mga realista dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Para sa zona ng Presidente, UIZ Special Coverage, ako si 24 June Samson. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling impormasyon, zona ng Presidente, State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. Salamat sa ating photographer. May nag-text. Yan, ano na sinabi? Si Kuyang Jun na naman yung... Okay. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa at kukunan na natin ng huling pananalita ang si Professor Astro. Prof, siguro ang magiging last question ko, paano nyo bibilinan ang isang pangkaraniwang Pilipino bago sila manood ng SONA ngayong araw na ito? Yes, so well, number one, kailangan talaga bukas lagi lang nila yung kaisipan, no? And mas tingnan lang nila at pakinggan yung oportunidad dito sa yung mga sasabi ng presidente, no? I-cherry pick na lang nila yung mga doables. But kami sa business, sa academe, no? Long way ahead. Despite we are optimistic until 2028, madami pa rin talagang kailangan gawin. Ang gusto talaga lang namin ay nakafocus ang presidente, lalo na yung SONA niya ngayon, sa ekonomiya lang, hindi sa pamulitika. Lalo na hindi lang sa optics lang sa ekonomiya. Talaga ekonomiya lang ang pag-usapan. Sa ekonomiya, sana 3 sektor ang pinakabibigyan din talaga ng panghalaga, no? Ang edukasyon, ang agrikultura at power and energy. Captured na yan, yung moving forward, yung kabataan, future generation, businesses, no? Attracting foreign investments, captured na yan.
Basta seryoso at maayos at mabilis ang pag-address dito sa sektor na to. Yung budget talaga for 2026, sana ay totoong budget para sa talaga sa lahat ng mga sektor na nangangailangan talaga ng pondo. Hindi pang ayuda. Naiintindihan natin mga kababayan natin ng kailangan ng band-aid solution or ng pangtawid na programa. However, wag nating kalimutan yung mga talagang mga structural reforms, no, and projects na importante for the next until 2028. Professor Astro Del Castillo, isang ekonomista, maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you, Prof. Maraming salamat po. At yan po kabuuan ng aming partnership ni Pansamantala. At ang susunod po na maghahalina sa susunod na coverage natin. Ayan, mga karambolista natin, yan, mga idol, yung mga hindi lang anchor lang. Ayan, sila Conrad Banal. Mga superstar yan. Mga superstar, hindi lang anchor lang. Sila Boss Conrad Banal at Joel Laksamana ng programang Karambola. Yung anchor lang, ano namin dito yun. Running joke lang namin yun dito. Okay, talaga. Oo. At mayanan po, special coverage po ng DWIC Zona ng Presidente, si Sir Conrad Banal at saka si Sir Joel Laksamana. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang inyong kasama si Daryl. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako naman po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Tuloy-tuloy ang Zona ng Presidente, DWIZ State of the Nation Address Special Coverage. Zona ng Presidente State of the Nation Address, DWIZ Special Coverage. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation, reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement.